Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo sama-samang magpuri sa Diyos, magpasalamat sa Kanyang kabutihan sa atin, at patuloy na hingin ang Kanyang biyaya at pagkapala. Hilingin din natin ang panalangin ng ating Santo Patron, si San Fernando, ngayong ating isinasagawang pagdedibusyon sa araw na ito. Itaas din natin ang ating mga intensyon at panalangin, at upang maging karapat-dapat tayo sa pagdiriwang ating pagsisihan ang mga nagawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa sa aking pagkukulang, kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Pagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng mangangaral. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Magpakahirap ka man, gumawa man ng gumawa, ay wala ring mapapala. Patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog. Pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ang hangin ay umiihip patungong timog, papuntang hilaga, habang araw na paikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuuwi sa dagat, ngunit di ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang umagos patungong karagatan. Ang lahat ng bagay ay nakababagot. Hindi makakayang ipaliwanag. Walang sawa ang paningin ng tao.
Walang tigil ang kanyang pakinig. Ang naganap noon ay nangyayari ngayon. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Walang bagong pangyayari sa ibabaw ng daigdig. Ang sabi ng iba, hali kayo, ito'y bago. Ngunit naganap na iyon noong di pa tayo tao. Di na maalaala ang mga nauna. At ang nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Poon aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Iyong taong nilikha mo'y bumalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mita mo lamang. Isang saglit sa magdabag na ito ay dumaraan. Poon aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa masaganang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi, nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Poon aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Kung umagay ipadama yung wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Poon aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Ang lahat po ay magsitayo. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na titrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Ang mabuting balita
ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Padre. Gayon din po sa manakikisa sa atin to live streaming. Magandang umaga po. Sa ating binasang Ebanghelyo, yun po ang naging damdamin ni Herodes nang mabalitaan niya na merong isang nangangaral, merong isang nagpapagaling, merong isang nagsasalita, merong isang nagiging sikat sa mga tao dahil sa kanyang mga kakaibang mga gawain. Pero si Herodes ay hindi nasiyahan sa ganoong mga bali-balita. Ang kaniyang pinagsumikapan, sabi sa huling bahagi ng Ebanghelyo, ay makita si Jesus. So after hearing all this, pinagsikapan ni Herodes na makita si Jesus. Yun po sana ang magandang movement na magawa natin sa ating buhay kapag meron tayong mga nababali-balita, hindi agad naniniwala, inaalam, pinagsusumikapang malaman, makita, makaharap ang katotohanan. Kumisan isang tukso sa atin kapag tayo may nabalitaan, kapag meron tayong nalaman, madali po tayong maniwala. Kahit hindi pa natin nakikita o talagang napapatunayan na totoo. Bagamat iba ang intensyon ni Herodes sa ating binasang Ebanghelyo, pero maganda yung pagkakahanay ng kanyang ginawa. Nagsumikap siya na makita si Jesus. Sa ating pananampalataya, may tinatawag tayong pananampalataya. Ibig sabihin sa pananampalataya, yung iyong paniniwala ang nagdadala sa iyo para paniwalaan mo ang isang bagay. Yun ay sa larangan ng ating pananampalataya. Pero mas maganda yung salitang pagsisikap. Pagsisikap na pauunlarin ang pananampalataya para mas lalong maunawaan ang ating sinasampalatayanan. Pagsisikap sa paraang pauunlarin ito sa ating buhay. Sapagkat yun naman ang sinasabi sa buhay katiwala. Meron dapat pagpapayaman ng ating karanasan, ng ating pananampalataya, pagyayamanin, pauunlarin, pagsusumikapan na ito ay mas lalong maintindihan, maunawaan sa mata ng ating pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga ang buhay ay parating isang pagsisikap. Hindi tayo nakokontento na tayo nakaupo lang. Hindi tayo nakokontento na tayo bastang tumatanggap lang ng mga bali-balita. Tayo nagsisikap na ito'y mas lalong mapatibay sa ating buhay, sa ating kaugnayan sa Diyos. Kaya nga ang simbahan ay parating gumagawa ng paraan, nagsisikap na ang tayo ay mas lalong madala sa isang mas malalim na pananampalataya sa pagsisikap na upaunawa sa atin na ang pananampalataya ay may kasamang gawain at may kasamang misyon. Kaya yun din po ang ating pagsusumikapan sa buhay natin na parating gumawa ng paraan. Kaya mahalaga yung tayo nagbabasa din ng banal na kasulatan, mahalaga din yung tayo sumisimba, mahalaga din yung tayo ay nagdadasal, mahalaga din yung tayo nagninilay, sabagat ito'y ilang mga paraan para tayo magsikap na mas lalong mapaunlad ang ating pananampalataya. Kaya ito'y isang magandang paalala, panawagan sa atin ang anumang bagay para mas lalo nating maintindihan, maunawaan, malaman, magsisikap tayo. At ang pagsisikap ay ang paggawa ng mga tamang gawain upang mas lalo nating makita ang katotohanan ng buhay.
Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, alam natin na napakaraming kasamaan sa mundo sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay. Nagabi ni Jesus ang kasamaan. Manalangin tayo sa Ama upang magwagi ang kabutihan. Ang tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahang naglalakbay, naway magbigay ng liwanag sa mga tao para baguhin ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng tapat na pagsaksi kay Kristo sa kanilang salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansa, naway isuko ang walang saysay na pagkakaroon ng makapangyarihan at mapadirang gamit pandigmaan, at sa halip, mamuhay sila ng sama-sama, mapayapa at nagkakasundo-sundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga inuusig, dahil sa kanilang paniwala, naway magtagumpay na makamit ang kanilang kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway tumanggap ng kalinga ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makalaya na sa mga kaguluhan ng mundong ito at magkamit na walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng kasamaan at hayaan mo ng iyong kabutihan ang patuloy na magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at ng buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan, upang ang pinahayag namin na may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa malalapay kinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag kahit ito'y walang anumang maidaragdag
sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinaikihirapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit na ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Noong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan ng kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumi, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Mel Rey na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol ni San Fernando ng lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal, papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ang lahat po ay magsitayo. Bilang nagkakaisang mga anak ng Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Ang kapangyarihan at ang kahapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sanayin mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pero ng Diyos, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos,
na ng sanlibutan. Awa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang aming tinanggap ay sanawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Inaanyayahan po sa unahan ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal sa simbahan, nakatakdang maglakbay at sasailalim sa pagsusulit. Isusunod po ang panalangin at pagpabasbas ng mga religious articles. Meron din po tayong special na panalangin at pagbabasbas sa mga nasa larangan ng enhenyerya and engineering, arkitektura at mga manggagawa. Lumapit na din po sa unahan. Maraming salamat po. Ama namin pagmahal, sa iyo nagbumula ang lahat ng mabubuting bagay. Hinihiling namin basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, mga ibang bansa sa ilalim sa pagsusulit, gayon din ang mga nasa larangan ng inhinyero at ng arkitektura. Pagkalooban sila mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos sa hanap buhay at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at adhikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patagin sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa, pag-alabin sa pag-ibig. Hiling namin to sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ang pagkapala, ang mga kasangkapan sa panalangin, upang ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan, paghangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang mga may kaarawan at anibersaryo ng kasal sa simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.